Noong July 9, 1997, sa Seora 3rd Apartment sa lugar ng Chonglari, Wasnep, Wasongu, Jeollanam-do, Seoul, South Korea, ay may nangyaring isang kaso ng pagpatay at pagnanakaw, kung saan ang mga sangkot sa krimen ay mga kabataang menor de edad na lalaki at babae. Bandang 2:30 PM ng araw na yon, si Kim Soo-bin na isang 5 taong gulang na batang babae na nakatira sa 3rd floor ng Seora Apartment na matatagpuan sa Yoklari, Wasongun, Jeollanam-do, ay umuwi ng bahay galing sa paaralan. Gaya ng araw-araw niyang ginagawa, pinipindot niya ang doorbell ng kanilang unit. Ngunit ang kanyang ina at 3 taong gulang na kapatid na babae na dapat ay magbubukas ng pinto at babatiin siya ng isang matingkad na ngiti ay hindi man lang nagbukas ng pinto at nagpakita ng pagbati sa kanya. Ang batang si Soo-bin ay patuloy na nag-doorbell at umiiyak. Ngunit ang TV lamang sa kanilang apartment ang maririnig na nakabukas at malakas ang volume. At walang ibang senyales na maririnig na may tao sa loob ng apartment. Pagkalipas ng 10 minuto, dumating ang tiyahin ni Soo-bin na nakatira malapit sa unit nila. Dumaan ito para bisitahin sila. Nadatnan ng tiyahin na umiiyak si Soo-bin sa labas ng pinto. Tinawagan ng tiyahin ang ama ni Soo-bin sa cellphone nito. At pagkatapos na matanggap ang tawag, ang amang si Mr. Park na 36 na taong gulang na isang private taxi driver ay nagmamadaling makauwi. At nang buksan niya ang kanilang pintuan gamit ang isang susi, ay hindi nila nakita ang ina at bunsong anak. Binuksan nila ang pinto ng banyo kasama ang tiyahin at panganay na anak na si Soo-bin, habang sinisigaw ang mga pangalan ng mag-ina. Nadatnan nila sa banyo si Ginang Lee na 32 taong gulang at ang pangalawang anak na batang babae na si Kim Yang na 3 taong gulang naman. Ang mga katawan ay nasa kakilakilabot na kalagayan. Natagpo ang nakasubsob ang mag-ina sa isang bathtub na puno ng tubig. Ang ina ay may mga saksak ng ilang beses sa kanyang likod at naliligo sa sarili niyang dugo. At ang bunsong anak ay namatay sa pagkalunod. Kaya agad silang tumawag sa pulisya. At agad namang nag-imbestiga ang mga pulis na dumating. Nakakita sila ng 12 ng fingerprints, ngunit ang lahat ng fingerprints ay mula sa pamilya ng mga biktima. Ngunit sa kabutihang palad ay nakakita naman sila ng mga bakas ng paa na tila sa mga salarin. Ang laki ay tinatayang nasa pagitan ng 240 at 255 mm. At iniisip nila na ang krimen ay medyo gawain ng isang kabataan, kaya't nagsagawa sila ng masusing investigasyon. At dahil sa wala pang mga CCTV noong mga panahong yon sa kanilang apartment, ang mga polis na nagsimulang mag-imbestiga ay nagsabing di umano ang kanilang teorya daw ang mga kriminal ay mga delinkwenteng kabataan na malamang daw ay nakatira malapit sa mga pinaslang, pamilyar sa kanila at may malaswang sexual na kasanayan sa buhay, na may average na edad na 17 hanggang 19 na taong gulang. At tinatayang sila ang pinakamatanda o tanging nag-iisang anak ng pamilya. At habang ang pangkat ng investigador ay patuloy na nagtatanong sa mga tao sa paligid ng mga biktima, ang panganay na kapatid na babae ng biktimang si Ginang Lee ay nagbigay ng isang mahalagang impormasyon. At sinabi niya sa kapulisan na di umano daw ay may isang batang lalaki na kapitbahay ng mga biktima ang madalas na gumagawa ng mga malalaswang libangan. Dinadala niya ang kanyang kasintahan sa kanilang bahay at magkasamang nanonood ng porn videos na napakalakas ng volume at walang pakialam sa mga kapitbahay. Masaya din siyang nakikipaghalikan at naglalambingan kasama ang kanyang kasintahan sa elevator, nang hindi nababahala sa kung ano ang iisipin at sasabihin sa kanila ng ibang tao. Alinsunod dito, kinilala ng pulisya ang tinutukoy ng kapatid ni Ginang Lee na isang binata na nagngangalang Kim Gun-un, na 17 taong gulang sa oras ng insidente, at siya'y nakatira sa harap ng bahay ng mga biktima. Agad na pinuntahan ng mga kapulisan ang bahay ni Kim. Nadatnan nila ang ama nito at hiniling kung maaari ba nilang tingnan ang loob ng bahay. Habang sinusuri ang eksena, nakakita ang mga pulis ng isang tsinelas na kulay brown na pambabae na may mga bakas ng mga dugo sa talampakan nito. At agad na tinukoy ng mga kapulisan na ang isa sa mga suspek ay si Kim Gun-un.
Di nagtagal ipinatawag nila ang suspect na nagtatago sa bahay ng kanyang lolo sa Gwangju. Ipinaliwanag sa kanya kung bakit siya ang tinutukoy bilang suspect. Dahil nakakuha sila ng pisikal na ebidensya tulad ng tsinelas na pangbabae na may bakas ng mga dugo na natagpuan sa pintuan ng kanilang bahay, na tumugma naman sa mga bakas ng yapak sa pinangyarihan ng krimen. Si Kim ay agad na umamin sa kapulisan at humingi ng tawad. Bilang tugon dito, wala pang 10 minuto matapos magsimula ang interogasyon ng mga pulis kay Kim, ay huminto siya at nakiusap na tawagan ang kanyang ina at sinabing sasabihin niya ang lahat ng nangyari ng araw na yon. Nang dumating ang kanyang ina at pumasok sa interrogation room, ay humihikbi si Kim na nagsabing, "Mama, ginawa ko yon." Ngunit sino-sino nga ba o ano ang mga katayuan sa buhay ng mga kabataang sangkot sa karumal-dumal na pagpatay sa mag-ina sa apartment sa Hwasun? Hayaan mo ikwento ko sa'yo. Ang pangunahing salarin na si Kim Gun-un ay estudyante ng Yongsan-song High School na matatagpuan sa Yongwang-gun na may criminal records. At ang espesyal ay pagnanakaw. At sa kanyang pagsisiwalat sa mga otoridad ng buong pangyayari noong araw ng July 9, 1997, sinabi niyang di umano, habang siya daw ay pumapasok sa paaralan, ay huminto siya noong January 1997 at nag-aksaya ng kanyang oras sa bahay sa pagkukunwari naghahanda siya para sa darating na pagsusulit. Dumating ang isang araw na nainip siya sa kanilang bahay, kaya't naghanap siya ng pwedeng tambayan. At tinawagan niya ang kaibigang si Chae-gun na nakatira sa Seoul at niyaya niyang uminom. Samantala, ang isa pang lalaking salarin na si Chae-gun na kaibigan ni Kim ay may kasintahang nagngangalang Choi Yang na 15 taong gulang at nagtatrabaho bilang part-time sa isang bar. Inakit ni Chae-gun ang kanyang kasintahan na pumunta sa Hwasun, kung saan ay may matutulugan sila at magkakasamang maninirahan. Natuwa sa narinig si Choi Yang. Sa oras na ito ay sinama ni Choi ang kanyang nakatatandang kapatid na babae na si Yoon Yang na 18 taong gulang. Ang dalawang magkapatid na babae ay nagtungo sa Hwasun kasama si Chae-gun. Mula sa Seoul, sumakay ang tatlo sa tren at dumating sa Gwangju Station bandang 3:00 ng hapon noong July 7, 1997. Ginugol nila ang araw sa paglalaro ng ghost stop sa bahay ni Kim. At nang sumunod na araw, July 8, bumili sila ng merienda sa supermarket at nagsimulang uminom. Kasama si Kim, gaya ng dati, ay nagplano silang gawin muli ang krimen sa pamamagitan ng pagpasok sa mga kalapit na apartment na tinuturing niyang target para sa krimeng ito. Nang isinagawa nila ang kanilang unang krimen ay hindi nagtagumpay gaya ng inaasahan. Nabigo ang unang pagtatangka dahil hindi minuksan ng may bahay ang pinto na nooy nasa loob ng bahay nang pinindot ni Kim ang doorbell. Kaya nag-ikot-ikot pa siya sa mga apartments. Dumating pa sa puntong sinira niya ang isang bintana ng isang bahay na walang tao saka pumasok. Ngunit wala siyang nakitang pera sa bahay, kaya't naglibot-libot pa siya. 5 hanggang 6 na apartment units at patuloy na nag-doorbell. At dahil walang tao na nagbukas ng pinto ay patuloy na nabigo ang krimen. At habang pinanghihinaan ng loob si Kim, kinabukasan nang sumapit ang July 9, nang dumating ang kanyang ina ay nadatnan ang kanyang mga kaibigan. Pinagalitan siya at agad na inuutos na paalisin kaagad ang mga ito. Sina Kim at Che na na-corner ay nagplano ng kanilang huling krimen habang pinagsasaluhan ang isang sigarilyo. At sa oras na ito, ang bahay sa harap ng unit nila Kim ay lumitaw bilang target sa madilim na krimen. Sinabi ni Kim kay Che na mayroon lamang isang babae at isang bata ang parating naiiwan sa bahay araw-araw. Ngunit kilala daw siya ng mga ito. Matapos noon, ang kaibigan niyang si Che ay walang pag-aalinlangan at walang katakot-takot na nagsabing maaaring mo silang patayin. Sa madaling salita, siya ang nagsulsol kay Kim na gawin ang pagpatay. At habang ang dalawang babaeng kasabwat na nakikinig ay sumang-ayon sa plano at nagsabing sasali sila sa krimen. Bandang 11:00 ng umaga ng July 9, 1997 ng araw ding yon, pinindot ni Kim ang doorbell ng isang bahay sa kanilang harap. At ang biktimang si Ginang Lee ay binuksan ng bahagya ang pinto at inilabas sa siwang ang kanyang mukha.
Agad na itinulak ni Kim ang pinto habang pinapakita kay Ginang Lee ang dala niyang kitchen knife. Napaatras si Ginang Lee at nabigla sa nakita. Si Che na nasa likod ni Kim ay mabilis na tumakbo sa loob ng bahay ni Ginang Lee at saka binugbog ang ginang na natumba. Hindi siya tinigilan ni Che sa pagsuntok gamit ang kanyang mga kamao at paa hanggang si Ginang Lee ay hinimatay. At habang ang ginang ay walang malay, hinila siya sa banyo ng 4 na kabataang ito at itinali ang kanyang mga kamay at paa gamit ang isang korbata o necktie na kinuha nila mula sa aparador. Samantala binuksan nila Choi at Yoon ang telebisyon sa sala ng malakas ang volume at saka hinalughog ng mga kriminal ang buong sala at master bedroom. Nakakita sila ng 115,000 won na cash o halos 5,000 sa pesos noong mga panahong yon. Kinuha din nila ang mga halagang bagay tulad ng mga singsing na may diamante, gintong singsing at mga gintong kwintas na Ginang Lee. At para masuffocate ang ginang na nahimatay sa banyo, pinuhusan nila ng gasolina ang kumot saka sinindihan para sunugin at magdulot ng usok. Saka isinara ang pinto ng banyo. Ngunit biglang natauhan si Ginang Lee at natanggal niya ang itinaling korbata sa kanyang mga kamay at paa. Matapos noon ay pinatay niya ang ilaw saka inilak ang pinto ng banyo mula sa loob. Ngunit nagalit si Kim nang hindi niya mabuksan ang pinto ng banyo. Kaya marahas niyang sinipa ang pinto na ikinasira ng poste nito. Nanginginig sa takot si Ginang Lee at nagmamakaawa kay Kim. Tinanong ng ginang si Kim kung nasaan ang kanyang anak. At sinabi pang bakit niya ito ginagawa sa kanila. At nakiusap siyang iligtas siya at huwag saktan. Ngunit hindi pinansin ni Kim ang mga sinasabi ng ginang. At saka sinaksak ni Lee sa ibabang tiyan si Ginang Lee gamit ang kitchen knife. At nang mabunot ang kutsilyo ay umusli ang mga bituka sa ibabang bahagi ng tiyan ni Ginang Lee. Sinabi ni Kim na nakakadiri ito at tinakpan niya ang ginang ng kumot. Pagkatapos ay inabot niya ang kutsilyo kay Che at intusang saksakin din niya ang ginang. At sinaksak ni Che ang ginang sa likod ng 2 beses. 2 beses din niyang sinaksak ng malalim sa esophagus ang ginang. At saka inilagay ang mukha sa bathtub ng nakasubsob. At saka sinaksak pang muli ng paulit-ulit sa ibabang likod ng ilang beses. Dahil doon ay nagtamo si Che ng sugat sa palad. Umakyat ang 2 lalaki sa bathtub at sinigurong patay na si Ginang Lee sa pamamagitan ng pagtapak nila sa likod nito at ulo. Hanggang ang ginang ay tumigil sa paggalaw. At pagkatapos kumpirmahin na patay na si Ginang Lee, napag-usapan ng dalawa kung ano ang gagawin sa bata. Sa puntong yon ay parang may iniisip si Che. Nilapitan niya ang bata at tinanong kung kilala daw ba siya nito. Nang mapangiti siya sa bata ay tumango ito. Ngunit biglang sumigaw si Kim nang patayin mo siya, patayin mo, dahil kilala daw siya ng bata. Kilala ang mukha niya. Matapos noon ay inabot niya kay Che ang isang bote ng ginseng liquor na nakapatong sa dressing table. Pinukpok ni Che ang ulo ng bata ng bote ng ginseng at bumagsak ang bata sa sahig. Matapos noon ay tinapakan ni Che ang mukha ng bata, ngunit hindi namatay ang bata, kaya't hinagis niya ito sa bathtub ng banyo, kung saan nakahiga si Ginang Lee, at pinatay ang bata sa pamamagitan ng paglunod. At hindi nagtagal ay huminto sa paggalaw ang bata at saglit na pumipitik-pitik. Matapos noon ay pinindot ng dalawa ang ilong ng bata nang humigit kumulang 5 minuto upang kumpirmahin ang kompletong pagpatay. At matapos napatayin ng mag-ina, ang mga kabataang kriminal na hindi nagsuot ng guwantes ay iniisip na maaaring may naiwan silang mga fingerprints. Kaya't nilagyan nila ng tubig ang isang balde at saka isinaboy ito sa buong bahay. At lahat ng kanyang fingerprints na naiwan sa loob ng bahay ay nabura. Pagkatapos iwan ng bahay ni Ginang Lee, ang mga kriminal ay bumili ng pork belly at masayang nagkantahan ng halos 1 oras sa isang karaoke bar malapit sa Wangchon Terminal na para bang walang nangyari. At sumumpa sa isa't isa at sinabing kalimutan ang lahat ng nangyari at huwag nang pag-usapan pa. Ang tatlo ay bumalik sa Seoul at si Kim lang ang naiwan at umuwi sa kanila. At pagkatapos ng pagsisiwalat ni Kim sa buong pangyayari sa mga kapulisan, hinimok siya ng mga pulis na makipagtulungan sa kanila. At sa tulong nga ni Kim, ay agad nilang inaresto ang 3 pang kasabwat sa krimen na sina Che Gun,
na 16 na taong gulang at ipinanganak noong 1981. Si Miss Choi Yang na 15 taong gulang at kasintahan ni Che. At si Miss Yun Yang na 18 taong gulang naman na kapatid ni Choi. Sinasabing ang pangunahing salarin o tumatayong leader ay sina Kim at Che na pawang mga anak na lalaki. At tulad ng mga inaasahan ng mga pulis, si Che ay nakitaan ng sugat sa kanyang palad na dulot ng pagkahiwa ng kitchen knife na ginamit sa krimen. Noong mga panahong yon, may mga nakapagsabi na marami pang mararahas na krimen ang kinasangkutan ng mga minor de edad na ito sa kanilang lugar at tila ito inililibing na lang sa limot. May mga alingaw-ngaw na ang ginawang paglilitis at parusa ay hindi isinapubliko sa ilalim ng juvenile law dahil pawang mga kabataan at minor de edad ang sangkot sa krimen at hindi nila iniulat sa balita. Pero sina Kim Gun-un at Che Gun ay sinintensyahan ng 20 taon sa bilangguan, habang sina Miss Choi Yang at Yun Yang ay sinintensyahan naman ng 15 taon sa bilangguan. Samantala ilang taon na ang nakalipas at nakalimutan na ng mga tao sa South Korea ang kaso ng pagpatay sa mag-ina sa Sora apartment sa Wasungun. Ngunit nang lumabas ang isang dokumentaryo noong 2008 na 3 Days of Crime and Punishment, Cheongju Women's Prison 7 Hours, ay naghinala ang mga netizens na ang kanilang teorya na ang isa sa mga babaeng bilanggo na na-interview na may alias na An Yoo-jin na 27 taong gulang noon ay ang isa sa mga kriminal sa kaso ng pagpatay sa mag-ina sa Wasun apartment. Ngunit walang malinaw na ebidensya na siya ang isa kina Choi at Yun Yang at ang pangalang lumabas sa ere ay isang pseudonym lamang o alias at hindi tinilakay ang krimen na ginawa niya. At hindi rin binanggit kung ano ang dahilan ng pagkakakulong niya. Ngunit nabanggit nila na siya ay nagsisilbi ng 15 taon sa bilangguan gaya ng hatol kina Choi at Yun Yang. At sa oras ng panayam sa dokumentaryo, sinabi ng babaeng preso na ito na di umano kapag siya daw ay nakalaya na, pinakagusto niyang gawin ay makipag-date. Umiiyak daw siya kapag naiisip niya ang kanyang mga magulang. Kung isa man siya sa 2 babaeng kriminal, ang mga netizens ay hindi umiiyak dahil sa mga magulang niya. Umiiyak sila dahil naaawa sa mga biktima. Marahil ay tama lang na umiyak siya at magsisi. Bagamat nangyari ang insidenteng ito noong 1997, ang mga kabataang bastos na ito ay mas masahol pa sa 4 na halimaw. At nakalabas na sila sa bilangguan noong 2012. At nabubuhay ng malaya sa ngayon. Sana'y ituwid na nila ang kanilang landas at huwag nang balikan pa ang masamang gawain. Naway magpahinga na sa kapayapaan ang mga yumao.